Sa ginawang pagdinig dyan sa Senado na wala umanong konkretong plano ang gobyerno para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa Pilipinas. Sa harap nito, kinwestiyon naman ng ilang mambabatas kung saan napupunta at saan ginamit ang pondong laan para sa flood control project ng gobyerno. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, nakalulungkot naman dito. Talagang hopeless case na ba yung baha? Alex, yan nga ang malungkot na pangyayari matapos aminin kanina ng mga opisyal ng DPWH na bukod sa walang konkretong plano, wala raw silang pondo para bumili ng mga dredging machine o yung equipment. Yan ay ginagamit para hukayin yung mabababaw na riverbed o river basin natin dito sa lalo na sa Metro Manila. Sabi ng DPWH, mula nang mag-take over sila pagkatapos ng Duterte administration, matagal na palang walang ginagawang dredging activities sa ating mga ilog kaya naging mababaw ito at mabilis tumaas ang tubig baha. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Walang konkretong plano ang gobyerno para solusyonan ang malawakang pagbaha. Yan ang inamin ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng Senado sa isyu ng paglubog ng Metro Manila sa kasagsagan ng Bagyong Carina. Sabi ni DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, ang mahigit 5,500 flood control projects na iniulat ng Pangulo sa kanyang zona nitong Hulyo para sa immediate relief lamang. To some extent, that's correct, Madam Senator. But what I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out. And now I understand, and I've seen the record in the department, that is now being updated. Dito nag-init ang ulo ng mga mambabatas. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Saan inilalaan ang bilyon-bilyong pera kapag walang master plan? How do you choose the projects? Are there guidelines or parameters each time that you submit these billions and billions of requests? To what do you allocate if there is no integrated master plan for the entire country? It's very telling that the master plan, the integrated master plan, is not in existence, Mr. Chair. Pero sabi ng DPWH, walang pondo para dito at wala rin silang pondo pambili ng mga dredging equipment para linisin ang mga silted waterways. Kaya question ni Marcos, bakit pumayag na tanggalin ang pondo para sa mga foreign assisted projects, gayong ito ang solusyon para sa pagbaha. Pinuna rin ng mambabatas ang 23 billion para sa feasibility study. Sa damian niya ng pag-aaral na ginawa, walang nabuo na integrated master plan kaya lumubog ang Metro Manila at mga kalapit probinsya. Na zero lahat ng malakihang project. So ang sinasabi po ninyo, ang maaasahan lang ng Pilipino, ng buong sambayanan, itong tagpi-tagpi, patse-patse, tingi-tingi na magbibigay ng immediate relief sana, ngunit yung malakihan, malawakang flood control ay wala na. Ganun po ba? Nakakalugmok po eh. Ang gusto lang namin Pati talaga... ang issue ng reclamation sa Manila Bay, pinuna ng mga mambabatas. Sinasabi din ng malaking... may malaking kinalaman dito yung reclamation. Totoo ba? Binaraan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang hugas kamay. Dahil nga walang master plan. I-discuss din ni Senator Amy yan mamaya. Ano bang gusto nyong mangyari dito? Gusto nyo bang magbuo tayo ng bagong ahensya? Reclamation project. Pag-amin ng DNR batay sa kanilang ginawang pag-aaral sa Manila Bay, kapag binago ang itsura ng dagat, bumabagal ang daloy ng tubig. Sa datos ng DNR, aabot sa 2,576 na hektarya ng Manila Bay ang nai-award
para i-reclaim sa National Capital Region lamang. Ongoing raw ang kanilang pag-aaral at ilalabas ang resulta sa Setyembre. In general po, reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. This does not include yet what will be coming from the inland. So what we are doing now is combining what is coming from the inland under different, bodies of water, and what is coming from the ocean itself, from the bay itself. So these models are being run to include also now extreme events such as what has happened and what will happen now to drainage as well as circulation of these chemical and biological matters in the bay. Ganito po kasi yung itsura niya, Mr. Chair. Itinanggi naman ng MMDA na walang gasolina ang kanilang mga pumping stations, kaya hindi nasipsip ang tubig baha. Nagkataon raw na santambak talaga ang tinangay ng mga basura, kaya nabarahan ang mga pumping stations. Alex, sa ngayon hinihimok ng MMDA at ng mga opisyal ng gobyerno ang lahat ng local government units na magpatupad muna ng programa. Yan ay yung pagpapalit ng basura, kapalit ng mga produkto, halimbawa yung bigas, para himukin yung ating mga kababayan na mag-segregate ng kanilang basura at hindi ito anurin kapag malakas ang ulan. Alex. Okay, Mayan, kaawa-awa pala sitwasyon natin, no? Nabanggit ba sa pagdinig na dahil inamin ng DPWH ng ilang mga ahensya ng pamahalaan na wala silang ginagawang pag-dredge, pag-desiltate ng mga tributaries natin, hindi ba nila pinasalamatan ang mga non-government organization at mga pribadong sektor na yun ang mismong gumagawa sa trabaho sana ng gobyerno? Meron, sabi ng DNR, Alex, meron na silang memorandum of agreement dyan sa SM at sa kay Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation, dahil sila yung immediate na tumutulong ngayon para i-desilt yung ating mga ilog, kabilang na daw dyan yung Tolyahan River na madalas ay dinadaanan ng tubig galing dyan sa San Mateo at sa bundok, at may ginagawa na rin silang tree planting para iwasan nga yung pagbuhos ng tubig mula sa bundok patungong Metro Manila. At Mayan, pinangangambahan natin kung titigil ang mga pribadong sektor sa pagtulong sa kanilang ginagawa ngayon, na pera nila yun, ha, walang gastos ditong gobyerno. Paano na lang siguro tayo hanggang hanggang ulo na sigurong baha dito sa atin? Alex, sabi kanina ng mga senador, kung dati hanggang dibdib lang ang tubig baha dito sa Metro Manila, baka pagkalipas yan, umabot na ng lagpas tao. Nako, wag naman sana mangyari yan. Pribadong sektor, tulungan niyo po kami. Maraming salamat sa iyo, Mayan Corbera Mata natin, dyan ho sa Senado.